Ang pagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng Japan at China ay madalas na nagiging sanhi ng alinlangan. Kamakailan lang ay nagkakaroon ng bagong pangyayari sa pagitan ng dalawang bansa na nagdulot ng takot at pangamba sa rehiyon. Sa harap ng kaganapan, ipinakita ng Japan ang 5 bagong armas. Ito ay isang malaking hakbang na nagpapakita ng kanilang lakas at galing sa militar at nagpapadama ng mensahe sa mga kalapit bansa. Ang tanong ng karamihan, ano nga bang sinasabing mga bagong armas ng Japan na kinatatakutan ng China at gaano ba kalakas ang mga ito? Yan ang ating alamin. Kilala ang bansang Japan sa kanilang talino at pagiging orihinal at sa laging nagiging sentro ng pagbabago at pagkakalikha. Ito ay nagpapamalas ng mga kahangahangang tagumpay at mahalagang ambag sa pandaigdigang komunidad. Gayunpaman, hindi nakaligtas ang bansa sa mga hamon at banta, lalo na mula sa kanilang mga karatig bansa at mga kalabang estado. Sa mga nakalipas na taon, lumala ang mga tensyon at alitan ng Japan at China. Dahil sa pagdeklara ng Japan na susuportahan nila ang United States na pagprotekta sa Taiwan laban sa China na kung saan lalong lumakas ang tensyon sa rehiyon. Bilang tugon dito, naglaan ang Japan ng pagsusulong sa kanilang kakayahan sa larangan ng militar, lalo na ang kanilang puwersa sa dagat. Kamakailan lamang ipinakita ng Japan ang 5 kamanghamanghang armas na hindi pa kailanman naipakita sa publiko. Ang Ministry of Defense ng Japan, na kilala rin bilang MOD, ay nagbahagi ng kanilang mga plano na maglaan ng budget para sa pananaliksik at pagpapatupad ng mga advanced na kagamitan sa susunod na mga taon. Ang mga detalye ng mga proyektong ito ay nilabas kamakailan lang ng Defense Budget Request. Ang budget request nito para sa FY 2024 ay nagkakalaga ng 5.48 trillion yen, nakatumbas ng halos $49.6 billion. Ito ay tumataas ng $2.6 mula sa nakaraang taon. Ang MOD ay nagpaplano na lumikha ng malaking robot boat na tinatawag na Combat Support Multipurpose USV. Ang bangkang ito ay maaaring makagawa ng maraming gawain upang makatulong sa iba pang mga bangka. May kakayahan itong makipagtunggali sa mga barko at submarine ng kalaban. Gayon din ang paggawa ng surveillance at pamamaraan sa mga tiyak na lugar. Inaasang may sukat na 30 meters ang haba at may timbang na 200 tons ang robot boat na ito. Ang halika at advanced na robot na kilala bilang USV ay gumaganap na parang isang dekalibreng superhero. Maaari itong mag-operate autonomously o mag-control mula sa lupa gamit ang teknolohiyang satellite. Kahit sa mga masalimuot na kondisyon ng panahon o di inaasang mga pangyayari, ito ay armado upang magawa ang mga sitwasyon ng may abilidad. Bukod dito, ito ay nag-ooperate kasama ng iba pang robot boats upang bumuo ng isang matibay na kupunan. Ang USV na ito ay hindi limitado sa isang single function. Ito ay gumagamit ng mga advanced na computing technologies tulad ng artificial intelligence at machine learning upang gumawa ng mga may alam na mga desisyon. Kaya rin itong baguhin ang kanyang kagamitan base sa kailangang gawain. May mga sensors, missiles at torpedoes ito para makipaglaban sa mga kalaban. Kapag kinakailangan ay kaya rin itong lumubog sa ilalim ng tubig. Bukod pa rito ay ang pagiging eco-friendly nito. Gumagamit ng electric power at advanced fuel cells para maging manatiling matibay at tahimik sa pag-operate. Mula 2024 hanggang 2027, nakaplanong mag-imbestiga ang MOD sa sinasabing USV at magsisimula ang mga pag-test nito mula 2026 hanggang 2030. Bakit nga ba ito pinagtutuunan ng pansin ng MOD? Sa kadahilanang nagtitiwala silang mapapalakas pa nila ang puwersa ng mga ito sa mga susunod na panahon. Ang sumunod na armas ng kanilang pinakita ay ang Anti-Torpedo Torpedo o ATT. Ang Type 12 torpedo ay isang lubhang advanced na armas na ginagamit ng mga puwersa sa pandagat ng Japan mula pa noong 2012. Ito ay ginagamit upang labanan ng mga banta ng submarine mula sa mga kalapit bansa. Gumagana ito tulad ng isang smart missile na maaaring ilunsad mula sa iba't ibang mga plataporma tulad ng mga destroyers, helicopters at patrol aircraft. Dahil sa kakayahan nitong maglakbay ng higit sa 50 kilometers ng napakabilis, ito ay tinuturing na isa sa pinakamahusay sa buong mundo. Ngunit hindi na kontento ang Japan sa kung gaano ito kagaling.
Gusto nilang gawing mas mahusay ang armas na ito dahil alam nilang maaaring magkaroon ng mas mahihirap na laban na may mas magaling na mga torpedong ginagamit ng mga submarine. Ang mga torpedong ito ay maaaring mas malakas na hindi na magagamit ng Japan ang mga dating paraan para pigilan ang mga ito. Ito ay nangangahulugan na ang Type 12 torpedo ay may kakayahang direktang tumama at sumabog sa mga torpedong kalaban na nagtitiyak ng kaligtasan ng mga barko at eroplano ng Japan laban sa mga atake ng submarine. Upang gawin ito, hindi lamang nila inaayos ang torpedo mismo kundi pinapabuti rin ang radar sa mga barko. Ang radar ay parang mga mata na nakakakita ng torpedong kalaban ng maaga at nagsasabi sa torpedo kung saan dapat pumunta. Ang pinapabuting radar ay magiging napakatalas, nakakakita ng mas malayo at mas malinaw. Kaya ang Type 12 torpedo ay makakahanap at makakapigil sa mga torpedong kalaban bago pa man ito lumapit. Gusto nilang matapos ang pagpapaunlad ng torpedo na ito sa taong 2029. Magsisimula silang subukin ito sa iba't ibang sitwasyon, tulad ng paghaharap sa iba't ibang torpedoes o pagtuon sa iba't ibang lalim at distansya. Umaasa sila na ang kanilang pinapabuti na torpedo ay magiging matagumpay sa lahat at magiging isang tagapagtanggol laban sa mga submarines ng kalaban. Matindi ang pagpaplano ng Japan na maging transparent sa kanilang mga hakbang, kaya't isinasa publiko nila ang kanilang ikatlong armas. Ito ay isang malakas na pakikipagtulungan sa US na nilayon upang harapin ang mga napakabilis at magulong armas ng kalaban na kilala bilang mga hypersonic. Kasama rito ang mga anti-ship ballistic missiles o mga ASBMs at mga hypersonic glide vehicles na naglalayon sa mga naval ships. Isinapubliko nila ang tinatawag na Glide Phase Interceptor o GPI. Sa pamamaraan na ito ay magpapakita kung gaano kalakas ang ugnayan ng Japan at US sa larangan ng mga pagpapabuti at pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa pagdepensa laban sa mga banta. Ngunit hindi lang nagtatapos doon dahil kasalukuyang gumagawa ng sariling sistema ang Japan upang iligay sa mga paparating na destroyer na nagpapahusay sa kanilang kakayahan na makita at labanan ang mga hypersonic na panganib. Ang unang bahagi ng bagong sistemang ito ay para mapadali ang paggamit nito sa mga barko at ito ay tinatawag na multiband phased array radar. Ginagamit nila ang espesyal na teknolohiyang tinatawag na gallium nitride upang gawing mas malakas ang mga mata na ito. Ang kanilang plano ay kinabibilangan ng pagdevelop at pagsubok sa mga pinasiglang sistemang radar mula 2024 hanggang 2030. Ang ikalawang bahagi nito ay nagsisilbing utak para sa mga barko at kasalukuyang tinatawag na Combat Management System o CMS. Ito ay isang matalinong software na kontrolado ang lahat ng mga mahusay na sensor at armas sa barko. Hangad nilang maging mabibilis at matalino ito upang masolusyonan ang iba't ibang mga komplikadong sitwasyon. Upang mapadali ang mga pag-upgrade sa hinaharap, gumagamit sila ng isang pamamaraan na tinatawag na open architecture. Nagdaragdag sila ng mga artificial intelligence upang tulungan ang tauhan na gumawa ng mabilis na mga desisyon at gawing mas madali ang mga bagay. Ang kanilang plano ay pag-aralan at subukan ang intelligence system nito mula 2024 hanggang 2030. Ipinagsama ang mga bagay na ito para sa layunin ng Japan na lumikha ng napakatibay na sistema ng armas upang protektahan ang kanilang teritoryo mula sa mga banta ng hypersonic. Ang GPI at ang buong sistema ay magiging parang isang lihim na armas sa plano ng depensa ng Japan at nagpapakita ng kanilang kakayahan sa teknolohiya at kahangahangang imbensyon. Isinunod naman nila ang paglabas ng isa pang armas na sinasabing umaharap sa mga mailap na sasakyang hypersonic na lumilipad sa himpapawid at ito ay tinatawag na NSAM-CE o Capability Enhancement. Ginagamit ng teknolohiyang ito ang infrared at radar sensors upang madama ang mga mahirap hulihin na HGVs na nagliliparan sa langit. Nagdaragdag din sila ng mga side thrusters, maliliit na rocket upang mapalakas ang abilidad ng missile sa maninipis na hangin na may mataas na altitude. Ibig sabihin nito, maaari nitong agad na baguhin ang direksyon nito at makasunod sa mga mahirap na galaw ng target. Sa likod ng lahat ng Fire Control System o FCS na nag-uumpisa ng mag-upgrade, ang software na ito ay magiging talagang matalino at kayang solusyonan ang mga problema tungkol sa HGVs
at iba pang mga banta. Gagamitin ito ang impormasyon mula sa radar at iba pang mga sistema ng barko para ilunsad ang missile sa tamang oras at posisyon na may tulong mula sa iba pang mga armas. Sa mga susunod na taon, plano nilang pag-aralan itong missile mula 2024 hanggang 2031. Ang mga bagong armas na ipinakilala ng Japan ay nagdulot ng takot sa China dahil nagpapahayag ito ng patuloy na pag-unlad at pagpapalakas ng kapasidad ng Japan na magdepensa. Ang mga high-tech na kagamitan mula sa matalinong robot boats hanggang sa mga napakabilis na mga interceptor ay nagpapakita kung gaano plinano at pinaghandaan ng Japan upang harapin ang mga hamon at manatiling ligtas. Sa pagtataguyod ng mga advance na armas at kagamitan, mapanatili ng Japan ang kanilang seguridad laban sa mga posibleng banta sa kanilang teritoryo at rehiyon. Ang mga ito ay hindi lamang nagbibigay ng kapangyarihan sa Japan at sa kanilang mga kaalyado, kundi nagpapakita rin ng kanilang kakayahan na tumugon sa anumang potensyal na panganib at agresyon. Sa iyong palagay, matatagumpayan kaya sa tulong ng Japan na tuluyang puksain ang pag-angkin ng China sa West Philippine Sea? I-comment mo naman ito sa ibaba at huwag kalimutang i-share at i-like. Maraming salamat!